Magandang araw mga ka-aquaponics. Gusto ko nga palang sabihin sa inyo, no, ang isang malaking pagkakamali ko dito sa loob ng aking greenhouse ay ang pagkakabit ko ng polycarbonate. So isang malaking pagkakamali na ang piliin ko ay nagamitin para sa greenhouse ko sa bubong ay ang polycarbonate roof, no? Now, kapag gagawa kayo ng greenhouse, dapat talaga yung UV plastic ang piliin nyo na nasa ibabaw. Now, tignan nyo nangyari, no? So, dito sa polycarbonate ko, na dati, ayan, makikita nyo ang pinagkaiba. Okay, dati, transparent yan. Ito yung blue sky. Tapos ayan ang polycarbonate. Dati transparent yan. Ganyan din ang makikita nyo halos, no? Sa pagtagos sa polycarbonate. Pero ngayon, eto na. Okay, napakalayo at napakadilim na, no? Ayan. Kung makikita nyo. At sobra siyang dumumi. So, kaso sa sobrang haba nito, medyo mahirap siyang linisin kasi brittle na siya eh. After ilang taon, naging brittle na siya, no? So mahirap na siyang tuntungan. Actually, ang tutungtungan mo diyan itong mga C-Parlins, no? Pero sa paglilinis, again, mas madali pa rin linisin ang UV plastic. So sa mga suppliers nyo ng UV plastic, sa mga contractor ng mga greenhouses, so ito ang pipiliin nyo ay wag polycarbonate. Ang piliin nyo talaga is yung UV plastic. So tanungin nyo kung ano yung mga detalye tungkol dyan sa UV plastic, no? At higit sa lahat, wag sana kayong makapili ng peke. Ngayon, ang original talaga na UV plastic is tumatagal siya kahit lagpas 10 taon hanggang 15 taon, no? At napakakunat niya, hindi nyo kayang punitin. Kahit sa kamay nyo, hindi nyo kayang punitin yon. Nakahawak na ako ng UV plastic, although wala akong maipakita sa inyong UV plastic, pero napakakunat at napakahirap niyang punitin talaga. Ngayon dito sa polycarbonate ko na nilagay ko rito sa greenhouse ko ay again napakalaking pagkakamali ang nagawa ko rito o ang naging desisyon ko, no? So tignan nyo na lang, tignan nyo kung ano nangyari, napakarumi, mahirap, talagang dumudumi siya, no? Unlike ang UV plastic, madali siyang linisin, no? According to some of my clients, na ang ginamit nila sa bubungan nila ng greenhouse nila, although yung greenhouse nila sariling gawa lang nila, pero nakabili sila ng UV plastic na pang greenhouse talaga, is napakaganda, ang dali pang linisin, no? At napakakunat. Ngayon, malalaman yung peke yung nabili yung UV plastic. Una, kapag ito ay tumagal lang ng 5 buwan, tapos naging brittle na siya, nagpupunit-punit na, no? Pero ang talagang original na UV plastic na pang greenhouse talaga, kahit tumagal na ng 1 taon, makunat pa rin siya. Yun, kampante na kayo na original na UV plastic yon, no? Pero still makipag-usap pa rin kayo sa mga suppliers nyo ng mga greenhouse o yung mga greenhouse contractors na pwede nyong makausap. So again, it's a no for polycarbonate roofing para sa greenhouse. Okay? So yun lang mga ka-aquaponics, sana maging matandaan nyo itong lesson na ito na nakuha ko, no? Kasi walang nag-a-advise sa akin nung ginawa ko to eh. So nag-decide lang ako, wala man lang ako nabasa o napanood tungkol sa polycarbonate na gagamitin sa greenhouse. Yung pala, isa itong napakalaking pagkakamali.
Okay? So, yun lang mga ka-aquaponics. At sana may natutunan kayo ngayon sa video na ito. Marami pa tayong isi-share. Okay? Salamat. Ako nga pala, once again, si Ferds from Aquaponics, Quezon City. Thank you.